Ito ay isang suite na may estilong Japanese. Pagkapasok mo pa lang, maaamoy mo na ang banayad na halimuyak at mararamdaman ang katahimikan sa buong silid. Nakaupo si Sean sa mahabang mesa sa gitna, nakayukong umiinom ng tsaa ng tahimik. Sa unang tingin, tila isa siyang makisig na lalaki na naghihintay sa pagdating ng kanyang iniibig. Sean, bakit mo ko pinatawag dito? Anong kailangan mo? Nasaan si Lynn Maniebo? Diretsong tanong ni Rebecca. Itinaas ni Sean ang kanyang mga mata at tinignan sa Rebecca. Halatang kararating lang ng babae mula sa trabaho. May bahid ng alikabok sa kanyang katawan at medyo magulo ang kanyang buhok. Subalit sa paningin ni Sean, isa pa rin siyang napakagandang babae. Umupo ka muna, sagot ni Sean sa kanya. Nasaan siya? Tanong muli ni Rebecca habang nakapamewang. Sinusubukang alamin ko ang anong binabalak ng lalaki. Kapag ganito, may ginawang masama sa kanya. Hindi siya magingimi na pisilin ang itlog nito. Umupo ka muna, sasabihin ko rin sa'yo. Sagot ni siya na walang bahid ng pagkainip. Kumuha pa siya ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa harap ni Rebecca. Nagugutom si Rebecca at wala siyang gana sa tsaa. Ngunit alam niyang siya, kung hindi siya uupo, hindi magsasalita si Sean. Wala siyang nagawa kung hindi umupo na lamang. Ang ugali ng lalaking ito ay masyadong dominante. Ang nais nito ay masunod ang kanyang kagustuhan. Napansin niyang may plato ng mga cake sa tabi niya. Dahil gutom na gutom siya, kumuha siya ng isa at sinubo. Masarap to. Tumango-tango siya at kumuha pa ng isa. Gutom ka ba? Tanong ni Sean habang nakatingin sa kanya. Ang titig ngayon ay may halong pag-aalala. Siyempre, abala ko buong araw at hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Dahil hindi ko na namalayan ng oras, sagot ni Rebecca. Hindi na niya inisip ang pagiging mainhin sa harap ng lalaki. Kumain siya ng malalaking subo at paminsan-minsan ay humihigop ng tsaa. Nang makita ni siya na gutom siya, pumalakpak ito ng 2 beses. Biglang bumukas ang pinto at ilang waiter ang pumasok, dalang mga plato ng sashimi at iba pang mamahaling putahe. Pinuno ang buong mesa. Ano to? Napatingin si Rebecca kay Sean nang makita ang napakaraming pagkain sa harap niya. Lahat yan ay in-order ko para sa'yo. Kumain ka ng gusto mo. Sagot ni Sean na may bahagyang ngiti sa labi. Kagat-kagat pa ni Rebecca ang tinidor nang magduda siya. Hindi mo naman ako niloloko at pinapunta dito para lang kumain, hindi ba? Hindi mo naman intensyon na basta na lang akong linlangin ng dahil lang sa gusto mo kong makasalo. Ngumiti si Sean. Kung gusto lang kitang sabayang kumain, pwede ko namang gawin yan sa ospital. Bakit ko pa kailangan dayain ka para pumunta dito? At least doon, kasama pa natin si Calden. Napaisip si Rebecca at tumango. Kung ganon, bakit mo nga ako pinapunta dito? Uminom na muna ng tsaa si Sean bago sumagot. Mukhang misteryoso. Kumain ka muna dahil kapag nalaman mong sasabihin ko, baka hindi mo na kayanin kumain. Napakunot ang noo ni Rebecca. Tungkol kay Lynn Maniebo? Oo, maiksing sagot ni Sean na parang walang epekto sa kanya. Nakakadiri? Tanong ni Rebecca. Oo. Bahagya pang tumango ang lalaki. Hindi mo ba pwedeng sabihin ngayon, lalo pang tumaas ang kuryosidad niya? Ano kaya yon at bakit nakakadiri? Ano kayang ginawang kalunos-lunos ng Lynn na yon at tila ba masyado yung brutal para kay Sean? Ngunit tumanggi si Sean na magsalita. 3 salita lang sinagot niya. Kumain ka muna, wala nang nagawa sa Rebecca kung hindi kainin na munang nasa harap niya. Ngunit nang matikman niya ang mamahaling putahe, agad siyang nakuha sa sarap. Gumamit siya ng chopsticks at kumuha ng isang piraso. Ang sarap. Masarap ba? Tanong ni Sean na may ngiti at in-enjoy ang panunood sa kanyang pagkain. Siyempre, ang sarap talaga, sagot ni Rebecca. Mahilig talaga siya sa Japanese food. Alam to ni Sean noon na nagbuntis sa Rebecca. Madalas niya itong marinig na nagyayaya. Kumain tayo ng Japanese food. Pero palagi siyang tumatanggi dahil nag-aalala siya na baka may parasites ang sashimi na maaring makaapekto sa bata. Pagkatapos manganak at matapos ang confinement period nito, ang unang ginawa niya ay ipaghanda ito ng isang ingrandeng Japanese meal. Sa pagkakataong iyon, kumain si Rebecca ng buong araw at labis na natuwa. Sinabi pa nito sa kanya,
Sasamahan kita habang buhay. Ngunit makalipas lang ang kalahating taon, naghiwalay sila. Hindi na malay ni Rebecca na busog na siya. Ibinaba niyang kanyang chopsticks at hinaplos ang kanyang bilugang tiyan. Sige, pwede mo nang sabihin kung ano yon. Halos si Rebecca lang ang kumain ng karamihan sa mga putahe sa mesa. Napansin to ni Sean at natuwa siya ng labis. Ngayon lang ulit naging maganang kumain si Rebecca sa harapan niya. Marami kang nakain, ngumiti si Sean habang nakatiti kay Rebecca. Namula si Rebecca sa kanyang narinig. Totoo naman, pero gutom siya kaya agad siyang humigop ng tsaa para maitagong kanyang hiya. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo. Kailangan ko pang umuwi para maligo bago pumunta sa ospital, sabi niya sa lalaki. Parang pinapatagal pa nito ang oras. Huwag kang mag-alala, lumambot ang boses ni Sean, sabay palakpak muli. Biglang hinila ng mga bodyguard ang isang gusgusin at gulong-gulong lalaki at babae tinapon sa harap ni Rebecca. Laking gulat niya nang makita ko sino sila. Si Lynn Maniebo at si Atty. Tang, ang lalaking baliw na baliw sa babae. Kuhanan niyo ng litratong dalawang ito. Utos ni Sean sa mga bodyguard na agad namang itinaas ang kanilang mga kamera. Sunod-sunod ang mga pag-flash ng ilaw. Kinukunan ang kahiyahiyang kalagayan ni Lynn Maniebo at Atty. Tang. Napasinghap si Rebecca at napakubli ng kamay sa kanyang bibig. Kitang-kita niya may relasyon ng dalawa. So, ang nangyari ba ay nahuli ni Sean ang dalawa sa isang hotel? At sumugod siya doon? Sandali, hindi ba ito iligal? Hindi ba ito kasong pagsalakay sa pribadong ari-arian? Tama nga, hindi papayag si Lynn Maniebo na basta na lang siyang babastusin. Galit siyang tumingin kay Sean. Sean, iligal ang ginagawa mo. Sabihin mo sa kanila na itigil to. Sigaw ng babae na pilit kinukubli ang mukha. Malalim na bumuntong hininga si Sean. Ang tinig niya ay puno ng pang-iinsulto. Marami din akong ginagawa sa buhay at kung wala kang magawa sa buhay mo, magpakamatay ka na lang. Paano mo nakuhang bigyan pa ng oras na paggawa ng masama si Rebecca sa ibang tao? Ganyan ka ba kawalang hiya? Ngumisi si Sean. Kung hindi dahil dito wala naman akong pakialam sa'yo kahit pa magpakasta ka sa ilang lalaking magustuhan mo. Nanlaki ang mga mata ni Lynn Maniebo. Hindi niya inaasahan na alam ni Sean ang ginawa niya. Nalamig ang kanyang mukha, naghalo ang takot at galit. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan, tanggi niya. Wala kang alam? Ngumisi si Sean ng malamig. Gusto mo bang tawagan ko si Renz na nakakulong at patunayan kung gaano ka talaga kawalang hiya? Nais mo bang ihayag pa natin to sa media? Namutla si Lynn Maniebo. Hindi makahanap ng tamang sagot. Ilang sandali siyang natigilan bago sumagot. Pero wala namang nangyari kay Rebecca, hindi ba? Matalim ang tingin ni Sean nang sumagot. Pasalamat ka nga at walang nangyari sa kanya. Kung hindi patay ka na ngayon. Nagpanting ang tenga ni Lynn Maniebo sa sinabi ni Sean. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Mahal lang naman kita. Nagpadala lang ako sa emosyon ko. At saka, ang daming negosyo ng pamilya natin. Hindi mo ba iniisip yun? Wawasakin mo lahat para lang sa babaeng yan? Isang babaeng hiwalay na sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo pipiliin kita? Isang babaeng hindi marunong makontento. Singhal ni Sean, punong-puno ng panlilibak ang boses. Akala mo ba, kung nagkataong binata ako, magkakagusto ako sa'yo? Nakikipagtalik ka sa ibang lalaki tapos ako ang mahal mo. Adik ka ba? Nanigas si Lynn, mukhang handa nang sumabog sa galit. Sean, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Bakit? Hindi ba madalas kang makipagtalik kay Atty. Tang? Minsan noong Lunes, minsan noong Miyerkules at ngayon. Ngayon ulit at ilang beses sa isang linggo. Kung hindi ito madalas sa pagtataksil, ano ang tawag dito? Malamig na tanong ni Sean sa babae. Kinagat ni Lynn ang kanyang labi at sinabing, Sean, nagpadala ka ba ng tao para imbestigahan ako? Oo, bakit? Ngisi ni Sean. Ikaw, maaari kang magpadala ng tao para imbestigahan si Rebecca. Pero ako, hindi ko pwedeng gawin yun sa'yo. Alam mo ba kung bakit ko nasabi noon na hindi ka karapat-dapat para sa akin? Dahil hindi mo kayang tiisin ang kalungkutan, mahilig ka sa lalaki. Masama ang iyong pag-iisip at nasusuka ako tuwing nakikita kita. Namutla ang mukha ni Lynn at tumalikod. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang ng diretso. Bakit mo pa ako kailangang hamakin ng ganito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo ito noon pa man? Inabot niya siya ng isang tasa ng tsaa kay Rebecca na nasa tabi niya. Ang kanyang tono'y malamig.
Ilang beses na kitang tinanggihan. Para sa kapakanan ng ating mga pamilya, tinanggihan kita ng pribado upang hindi ka mapahiya. Hindi ko akalaing tuturing mo kung parang patay na at aatakihin mo pang asawa ko. Sa pagkarinig ng mga salitang asawa ko, bahagyang lumundag ang puso ni Rebecca. Gusto lang niyang magsalita pero bakit siya nadamay? Kailan pa siya naging asawa nito? Baka ex. At ikaw naman ang kalandian? Tumingin si siya ng walang pakialam kay Attorney Tang. Tinulungan ka ba niyang kontakin si Renz? Nakipagtali ka ba sa kanya kaya niya nagawang kumbinsihin kang makipagtulungan sa kanya? Tinamaan si Lynn sa kanyang kinatatakutan, kaya't namutla ang kanyang mukha at hindi siya makapagsalita. Tungkol sa bagay na ito, gusto ko magsagawa ng investigasyon. Pero hindi kita masisisi dahil hindi naman ikaw ang gumawa nito. Pero sa kabutihang palad, nahuli pa rin kita. Ang kalandian. Tumingin si Sean kay Attorney Tang na nasa tabi niya at kumindat sa mga bodyguard. Agad na lumapit ang mga bodyguard upang hulihin si Attorney Tang. Sa sobrang takot, sumigaw ito kay Lynn. Lynn, iligtas mo ako. Ikaw ang nagutos sa akin na gawin ito. Huwag mo kong hayaan na kunin nila. Bahagyang nataranta si Lynn at mabilis na inunat ang kamay upang pigilan sila. Sean, utusan mo silang tumigil. Ano ba talagang gusto mo? Tahimik na uminom ng tsaa si Sean. Hindi malang tinignan si Lynn. Gusto mong pakasalan ako? Ayusin mo ito. Sabihin mo na lang sa iba na ikaw mismong umibig kay Attorney Tang, na na-in-love ka sa kanya at hindi mo na gustong makasama ako. Matagal nang pinapahalagahan ng pamilya ni Lynn si Sean at nais nilang ipakasal siya dito. Magkatuwang ang kanilang mga pamilya sa negosyo. Kaya't malalim ang ugnayan nila. Hindi nais ni Sean na sirain ang tuluyan ng relasyon. Kaya hinayaan niya si Lynn na lutasin ito ng maayos. Nanginginig ang katawan ni Lynn. Ganun mo ba talaga kinasusuklaman ang pagpapakasal sa akin? Hindi ko kailanman ginusto na magpakasal sa'yo. Malamig na sagot ni Sean. Kayo lang naman ang mapilit. Namulang mga mata ni Lynn at nag-alangan siyang nagsalita. Sean, higit 10 taon na kitang minamahal mula nang una kitang makita. Nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Dapat sana'y magiging emotional ang tagpong iyon. Pero biglang napangisi si Sean na tumingin kay Attorney Tang. Ito ba ang tinatawag mong love at first sight? Yung nakikipagkangkangan ka sa ibang lalaki? Napahinto si Lynn, malamig na nagsalita muli si Sean. Tigilan mo na, Attorney Lynn, kung ano man ang inilusyon mo. Masyado ka ng delusional. Ang pagmamahal mo ay walang halaga. Para bang sinampal si Lynn sa mukha ng mga salitang binitawan ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ganito kabagsik si Sean. Sa panlabas ng mukha itong elegante at magalang, pero ang kanyang mga salita ay mas matalim pa sa kutsilyo. Akala niya ay makukuha pa sa himas ang lalaki. Subalit sa isang magandang anyo pala, nakatagong isang kakaibang uri ng hayop. Handang manakmal anumang oras. Matapos ang dalawang malalim ng paghinga, pinahid niyang kanyang luha at sinabing, sige, hindi ka na namin pipiliting magpakasal sa akin. Pero buburahin mong mga larawang kinuha mo kanina. Hindi, tumanggi siya ng kanyang toning tamad pero nangingibabaw. Paano kung makakasigurong hindi mo sisiraan si Rebecca sa susunod? Paano kung maghiganti ka? Mananatili sa akin ang mga larawang ito. Hanggat maayos ang kilos mo, hindi kita gagalawin. Muling nabutlang mukha ni Lynn. Paano kung nagsisinungaling ka sa akin at kung ipakalat ko man ito? Anong magagawa mo? Mag-aaway lang ang dalawang pamilya natin. Pero kung talagang magkagulo, sa tingin mo ba, mapapatawad ka ng ama mo? Nakangising tugon ni Sean. Diretsong tingin niya kay Lynn na parang nabasa na niya ang lahat. Bagamat mahal ng mga magulang ni Lynn ang kanilang anak, mas pinapahalaga nila ang kapangyarihan at interes. Kung magkaalitan sila ni Sean, malamang na ang babae ang pagbuntunan ng sisi ng kanyang mga magulang. Alam ni Sean kung paano manipulahin ang puso ng tao. Wala siyang ginawang ingay pero nagawa niyang putulin ang anumang ilusyon ni Lynn tungkol sa kanya't pigilan itong muling galitin at saktan si Rebecca. Matagal siyang natahimik bago tuluyang tumango. Sige, ipinapangako ko sa iyo mula ngayon. Hindi na kita guguluhin. Pero hindi ko inasa na palagi mo pala akong pinababantayan, Sean. Matagal mo na ba itong pinagplanuhan? Naghihintay ka lang na magkamali ako, mahuli mong aking maliit na kahinaan at ipasa sa akin ang lahat ng kaparusahan.
Sa narinig niyang iyon, sandaling natigilan si Rebecca at tumingin kay Sean. Alam niya na pala niyang kikilos si Lynn. Matagal na siyang naghihintay sa pagkakataong mahuli ito. Isa lang pala siyang piyesa sa laro ni Sean at tahimik nitong naburong ang kasal sa pagitan ng mga pamilya. Hindi na nag-abala si Sean na sagutin si Lynn. Kalmado siyang uminom ng tsaa at ngumiti ng bahagya. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pagkatapos kinuha niya ang susi sa ibabaw ng mesa. Rebecca, halika na. Ihahatid na kita pa uwi. Walang ipinakitang emosyon sa Rebecca. Kinuha niyang kanyang bag at tahimik na sumunod kay Sean palabas. Hindi pinansin ang matalim na tingin ni Lynn mula sa kanyang likuran. Pagdating nila sa parking lot, mabilis na pumasok si Sean sa sakyan at binuksan ang pinto sa passenger seat. Sakay na. Hinawakan ni Rebecca ang hawakan ng pinto at tahimik siyang tinignan. Sean, totoo ba ang sinabi ni Lynn kanina? Alam mo na ang gagawin niya pero hinayaan mo lang na mangyari. Abala si Sean sa pagset ng direksyon sa navigation. Ngunit nang marinig niya ang tanong ni Rebecca, saglit siyang natigilan. Dahan-dahan siyang lumingon at sa kanyang mga mata ay may halong lamig at distansya. Rebecca, sa paningin mo ba, ganun ako kasama? Pero sinabi niya na matagal mo na siyang binabantayan at alam mong bawat kilos niya. Walang emosyon sa mukha ni Rebecca habang nakatitig siya kay Sean. Hindi agad sumagot si Sean, patuloy siyang tinanong ni Rebecca. Sabihin mo na lang, ikaw ba ang may pakana nito? Walang kahit na anong damdamin ang makikita sa kanyang kayumangging mga mata. Naghihintay ako na magkamali siya, pero hindi ikaw ang target ko. Hindi ko alam na gagawin niya ito sa'yo, nagkataon lang na nangyari ito. Kaya sinamantala mo ang pagkakataon? Pinutol siya ni Rebecca. Sa panlabas parang pinaghihiganti mo ako, pero sa totoo lang, sinulusyunan ko lang ang sarili mong problema. Bahagyang naningkit ng mga mata ni Sean at may lungkot sa kanyang tinig. Bakit hindi mo man lang maisip na baka may mabuti akong dahilan? Kagaya na nangyari ngayon, hindi ba't ipinagtanggol kita? Hindi mo ba pwedeng isipin na habang inaayos ko ang problema ko, pinoprotektahan din kita? Pinoprotektahan saan? Natatawang tanong ni Rebecca. Hindi ba dahil sa'yo kaya ako inatake ni Lynn? Lahat ng sugat na ito, ikaw ang dahilan. Kaya ano ang pinoprotektahan mo sa akin? Hindi niya napigilang itanong iyon sa lalaki. Sa simula gusto lang niyang palampasin ng lahat. Hindi siya naghangad ng paliwanag. Hindi niya gustong magreklamo. Gusto lang niyang tanggapin ng isang pagkabigo ang kanilang pagsasama. Pero muling pinukaw ni siya ng galit niya. Hindi na niya mapigilan ang sarili at tuluyang nailabas ang hinanakit. Alam mo ba kung bakit kita hiniwalayan? Hindi dahil kay Joanna at hindi rin dahil nagkasakit si Calden, kung hindi dahil sa'yo. Sa pagiging manhid mo, sa pagiging malamig mo kahit nasa tabi mo ang anak mo. Akala ko magiging masaya ako sa piling mo, pero hindi ko inaasahan na ang pinakamalaking unos sa buhay ko, matapos ang kasal ay ang manggagaling mismo sa'yo. Bakit kapag hindi ka masaya, kailangan mo kong baliwalain? Kailangan mo kong tratuhin ng malamig. Akala mo ba napakagaling mo? Hindi ba isa ka lang namang abogado? Oo, mas mayaman ka sa akin, pero ako ang asawa mo. Nakuha mo ba ang respeto na nararapat sa akin? Ni hindi ako ginagalang ng ama mo. Hindi mo rin ako iginagalang, pati mga tauhan mo. Wala silang respeto sa akin. Ang buong mundo iniisip na gusto ko lang ang pera mo, Sean. Kailan ko ba hiningi ang pera mo? Namumugto ang kanyang mga mata, punong-puno ng luha at hinanakit. Ang boses niya ay paus na parang punit na tela. Naupo si Sean sa loob ng kotse. Tinitignan ang babae, labis na emosyonal. May halong lungkot at puot. Nakita niyang mapulang mga ugat sa mga mata nito. Sandali siyang natigilan at gusto sana niyang yakapin sa Rebecca upang pakalmahin. Pero bago pa niya ito mahawakan, tinulak siya nito. Huwag mo kong hawakan, sigaw nito. Paus ngunit matalim. Sean, pwede mo kong makasama kung sino man ang gusto mo. Pero huwag mo kong gawing panangga. Wala akong ginawang masama sa'yo. Binigyan pa kita ng anak. Pero bakit? Kailangan mo pa akong gawing panangga lang. Gusto lang naman siyang gamitin ni Sean bilang panangga. At nang maayos dito si Joanna at siya si Rebecca ang naging masama sa mata ng lahat. Ang babaeng kailangan magdala ng chismis para kay Joanna. At ang babaeng kailangan pagbayaran ng galit ng mga babaeng may gusto kay Sean. Ano ba talagang kasalanan niya? Hindi naman siya masama, nagmahal lang siya. At kusang nagparaya, pero bakit ganito ang nangyari?
Sa mapula niyang mga mata, tinitigan niya ito at sinabi ng dahan-dahan sa dating asawa. Sean, nakipaghiwalay ako sa iyo noon para ipaalam sa lahat na ako si Rebecca Reno ay hindi habol sa pera mo at ayaw ko maging asawa mo. Ang ugali mong dahilan kaya iniwan kita. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniniwala ko. Kaya mula ngayon, ikaw at ako ay ako. Huwag ka nang makialam sa buhay ko at huwag mo nang dalhin ng kamalasan sa akin. Matapos niyang sabihin iyon, umatras siya ng 2 hakbang at mabilis na tumakbo palabas ng parking lot. Hindi na niya nilingon pa ang lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, naglalakad siya ng walang patutunguhan sa kalsada. Biglang umulan, napatingala siya sa kalangitan, tulala at napansin niyang basa na siya ng ulan. Itinaas niya ang kamay upang mahuli ang ilang patak nito. Sa kabila ng maraming taon, hindi pa rin gumagaling ang sugat sa kanyang puso. Nananatili yung sariwa. Hindi pa maghilom. Ang sakit na nakaraan ay pilit na kumakapit sa kanya. Hindi siya nakipaghiwalay sa dati niyang asawa dahil kay Joanna. Dahil madali lang sanang kausapin kung nagsasalita lang ng maayos ang lalaki. Nakipaghiwalay siya dahil sa pagiging malabig at walang pakialam ni Sean. Kahit sa huling sandali nila bilang mag-asawa, ni hindi nito tinangka na pigilan siya sa pakikipaghiwalay niya. Bagkus agaran itong pumayag. Noon pa lang pumasok sa eksenang usapin ni Joanna, noong taong iyon, tumanggi itong magpaliwanag kahit isang salita. Lagi siyang binabaliwala ng lalaki at parang itinataboy. Hindi man lang ito umuwi, iniwan siya upang lumipad sa ibang bansa para ipaglaban ang kaso ni Joanna nang wala man lang kahit na anong paliwanag. Nang magkasakit ang kanilang anak, mag-isa niyang inalagaan ito sa ospital, manhid at pagod. Nakita niya ng kanyang ina, si Andrea at palihimtong lumuluha sa isang sulok. Nakikidalamhati sa sinapit ng kanyang buhay pag-aasawa. Hindi rin kasi maganda ang buhay pag-aasawa ng kanyang ina. Kalaunan, hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya at sinabing, kung masyado nang masakit, makipaghiwalay ka na. Huwag ka nang kumapit sa isang kasal na hindi ikaw ang mahalaga. Noon ding panahon na yon, bagong diagnose pa lang ang ina ni Rebecca ng cancer. Nakita nito kung gaano ka-depressed si Rebecca at sinabi sa kanya na ang dahilan kung bakit ito nalugmok ay ang pagtataksil ng ama niya. Dahil sa matinding kalungkutan, nagkaroon to ng sakit sa baga hanggang sa tuluyan ng magka-cancer. Sinabi ng ina niya, anak, kahit sino pa sa mundong ito, hindi siya kailanman magiging sapat na dahilan para isakripisyo mo sarili mong kalusugan. Ayoko matulad ka sa akin, dagdag pa nito. May pera tayo, kaya nating buhayin si Calden. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa isang bagay na ikakasakit mo lang. Umalis na tayo at mamuhay sa ibang bansa. Sa sandaling yon, nagdesisyon siyang makipaghiwalay na ng tuluyan. Nang malaman niyang may cancer ang kanyang ina, nagpasya siyang hindi na magpaapekto sa masasamang tao at masasamang bagay. Agad siyang nag-apply ng mga pasaporte para sa kanyang ina at kay Calden at tuluyan nilang nilisan ng bansa. Pagdating sa ibang bansa, naging abala sila sa paghahanap ng bahay at pagpapagamot sa kanyang ina. Noong araw na kinumpirma ng doktor na advanced lung cancer ang sakit ng kanyang ina at kailangan itong sumailalim sa chemotherapy, natanggap ni Rebecca ang kasunduan sa diborsyo mula kay Sean. Pinirmahan nito ang kasunduan ng walang pag-aalinlangan, wala man ang bahid na pag-aatubili. Parang hinihintay na lang talaga siya ng lalaki na sumuko. Sa sandaling yun, naramdaman ni Rebecca kung gaano to kalupit. Hawak ang chemotherapy order ng kanyang ina sa isang kamay at ang kasunduan sa diborsyo sa kabila. Tila natulala siya para bang may pumigil sa kanyang kumilos. Maya-maya'y napaluhod siya sa sahig at tahimik na humagulhol hanggang sa wala nang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Lumabas si Andrea mula sa kwarto ng ospital. Nakitang kasunduan sa diborsyo at marahang niyakap si Rebecca. Anak, huwag kang umiyak. Isa lang itong pagsubok sa atin. Kapag nalampasan natin to, magiging maayos din ang lahat. Hinaplos ng ina niya ang kanyang likuran. Pinapatahan siya. Ang mainit na palad ng kanyang ina ang tila nagpakalma sa kanya. Dahan-dahang kumalma si Rebecca. Sinabi niya sa sarili na dapat niyang tandaan ang sandaling ito. Ang panahon kung kailan siya nasa pinakamadilim at pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Ngunit walang pag-aalilangang iniwan siya ni Sean ng tuluyan. Bumalik siya sa kasalukuyan niyang sarili. Nakatitig pa rin siya sa madilim at malungkot na pagbuhos ng ulan. Sa loob ng maraming taon habang nasa ibang bansa, nilabanan ng kanyang ina ang cancer. Siya naman ay nagsumikap sa trabaho para mapalaki si Calden. Araw-araw abala siya sa pamumuhay nila at wala ng panahon para mag-isip pa ng ibang bagay.
Si Sean dumadalaw kay Calden minsan sa isang linggo, ngunit palagi itong iniiwasan ni Rebecca. Para sa kanya, kung kaya siyang talikuran o ng ganong kadali ng lalaking ito, wala nang dahilan para muling magkita pa sila. Aaminin niya, galit siya kay Sean. Galit siya sa pagiging malamig at walang pakialam nito sa kanyang damdamin. Sa hindi marunong magpaliwanag sa mga bagay at laging pag-iwas sa isang pagtatalo. Nanawa na siya, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang galit na yon ay unti-unting nagiging hinanakit. Isang pakiramdam na mababalot sa puso niya, hindi na nawawala at hindi na naglaho. Kaya tuwing makikita niya si Sean, hindi niya mapigilang mapuno ng matinding puot dahil hindi pa gumagaling ang sugat sa puso niya hanggang sa ngayon. At sa tuwing nakikita niya ito, kusa niyang pinapaalalahanan ng sarili ng sakit na iniwan nito sa kanya. Samantala, nanatiling nakatayo si Sean sa ilalim ng parking garage. Dama niya ang malamig na hangin na gumagapang sa kanyang balat. Dapat na siyang sumakay sa kotse, ngunit kahit na lumipas ng mahabang oras, hindi pa rin siya gumagalaw. Sinabi ni Rebecca na hindi ito nakipagdiborsyo dahil sa ibang tao, kundi dahil sa pagiging malamig at walang malasakit niya. Gusto nitong kumawala sa kanya at sa kamalasang dulot niya sa buhay nito. Ibig sabihin ba, sa loob ng mga taong ito, isa lamang siyang malas sa paningin ni Rebecca. Ganun ba katindi ang nagawa niya dito? Ngumiti si Sean, ngunit may bahid na lungkot sa kanyang mga mata. Mahirap aminin, subalit apektado siya ng mga sinabi ni Rebecca sa kanya. Mula pagkabata, palaging nasa labas ang kanyang ama, umiinom at hindi kailanman umuuwi upang makasama ang kanyang ina. Ang kanyang ina isang babaeng puno ng hinanakit, laging nakaupo sa sofa, umiiyak. Sa tuwing umuwi siya, agad siyang tatawagin ito at sasabihin, "Anak, tawagan mong ama mo. Sabihin mong namimiss mo siya at gusto mong umuwi para siya. Sabay kayong kumain ng hapunan." Pakiusap nito sa kanya. O kaya naman, "Sean, tawagan mo siya at sabihin mong mataas ang nakuha mong grado sa exam. Sabihin mong gusto mong umuwi siya para bigyan ka ng reward." Araw-araw gumagawa ng paraan ng kanyang ina para mapilit siyang kontakin ng kanyang ama. Pero tila alam ng kanyang ama ang iniisip ng kanyang ina. Palagi nitong sinasabing may mga social gathering siya at pinapayuhan siyang mag-aral ng mabuti. Ngunit malinaw na narinig ni Sean ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Ang apelyido ng babae ay Rojas. Dati itong sekretarya ng kanyang ama, pero ngayon tila siya na ang may hawak dito at hindi niya ito hinayaang umuwi. Noong panahong iyon, naunawaan na ni Sean ang lahat, nangaliwa ang kanyang ama at ang mas masakit. Alam ito ng kanyang ina, pero patuloy pa rin niya itong hinihiling na bumalik sa kanilang pamilya. Kalaunan nagkaroon ng matinding depresyon ng kanyang ina at sa huli, tumalon siya mula sa isang mataas na gusali. Ang araw na yun ay mahal na araw, 14 na taong gulang si Sean. Nang dumating si Joanna upang bumisita, may dalang mga pagkain para sa outing na araw na yon. Ang ina ni Joanna ay matalik na kaibigan ng ina niya kaya madalas magpalitan ng pagbisita ang kanilang mga pamilya. Dumating si Joanna bilang kinatawan ng kanyang ina upang dalawin ang ina ni Sean. Pinapasok siya ni Sean sa bahay at sa mismong sandaling yon, nakita nilang tumalon mula sa itaas ang kanyang ina. Napatulala si Sean nang makita yon. Nakita niyang bumagsak ang kanyang ina sa lupa at patuloy na dumaloy ang dugo mula sa katawan nito. Nakatayo lang siya doon. Tila naging estatwa habang ang kanyang ina ay nakahandusay sa isang lawa ng sarili nitong dugo. Napatingin si Joanna sa kanya. Alam nitong natakot siya. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob pero lumapit siya at maingat na ipinikit ang mga mata ng ina ni Sean na punong-puno ng pula at namuong ugat. Pagkatapos, mabilis niyang tinawagan ang ambulansya at ang pulisya para kay Sean. Dumating kaagad ang ambulansya at tiniling kay Sean na kontakin ang kanyang pamilya. Si Joanna ang tumawag sa kanyang mga magulang at tiniling sa kanila na abisuhan ng ama ni Sean sa nangyari sa ina nito. Ngunit hindi dumating ang ama ni Sean. Kahit sa mismong pagkamatay ng kanyang ina, hindi nito yon pinuntahan. Sa huli ang mga magulang ni Joanna ang nag-asikaso ng burol ng kanyang ina. Sa loob ng silid tunghayan, mag-isang nakaluhod si Sean at sinumpa na kailanman hindi na niya ituturing na ama ang kanyang ama. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, agad pinakasalan ng kanyang ama ang babaeng may apelidong Rojas. At dinala sa bahay ang anak nilang babae na 4 na taon ng bata kaysa kay Sean. Doon na pagtanto ni Sean na matagal nang may ibang pamilya ang kanyang ama.